Sa nakaraang kwento natin ay nagtapos tayo sa pag-aalok ni Hang sa ating bida na gusto niya siyang maging kagrupo. At sa pagpapatuloy ng kwento, pinatigil naman ni Doyle si Hang at tinanong niya ito na kung hindi ba siya nahihiya sa kanyang ginagawa. Wala namang kaidi-ideya si Hang sa pinagsasabi ni Doyle sa kanya. Habang ang ating bida naman ay sa isip-isip niya habang pinagmamasdan niya ang dalawang ito na kung ano ba ang ginagawa ng dalawang tanga na ito sa kanyang harapan. Kaagad naman siyang tumalikod at tinawag naman siya agad ni Hang at tinanong niya ito kung saan siya pupunta dahil hindi pa naman sila tapos mag-usap. Bigla niya namang hinawakan ang braso ng ating bida at tinanong niya si Hang na kung meron pa ba siyang sasabihin sa kanya. Tugon naman ni Hang na hindi pa niya sinasagot ang kanyang katanungan patungkol sa kung gusto niya bang maging kagrupo siya. Sagot naman ng ating bida na imposible yun na mangyari at nagtataka naman si Hang kung bakit. Sinabi naman ni Yeonwoo na hindi niya sila kilala at hindi niya alam kung anong binabalak nila at hindi siya nakakaramdam na meron siyang mapapala kapag sumama siya sa kanila. Pagkarinig ni Hang ng kanyang sagot ay agad niya namang itinuro ang kanyang sarili sabay tanong na kung hindi niya ba siya kilala. Tugon naman ng ating bida na hindi niya ito kilala at nagtatakang tanong naman ni Hang na kung bakit hindi niya siya kilala. Tinanong naman siya ng ating bida na kung kailangan ba niyang kilalanin siya. Emosyonal naman na tumugon si Hang na hindi siya makapaniwala na hindi siya kilala ng ating bida at tinanong niya ito ulit kung hindi nga ba niya siya kilala at kung paano niya siya hindi makikilala dahil isa siya sa pinakamahusay sa tutorial na ito. Hindi na masikmura ang mga naririnig ni Doyle kay Hang kaya naman kaagad niya itong siniko sabay sabi niya sa ating bida na ang taong ito ay medyo may pagkamayabang at masungit kaya naman napapagod na siya dito. Dagdag niya pa na kahit ganoon siyang tao ay hindi naman siya masama kaya naman sinabihan niya ang ating bida na kung maaari ay intindihin niya na lang ito. Nagdesisyon naman si Doyle na magpapakilala sila sa ating bida at dito nagpakilala siya na siya si Doyle at ang baliw na kanyang kasama naman ay si Hang na kilala sa tawag na Con. Laking gulat naman ng ating bida at kinonfirma niya na kung sila ba ang pang-11 at pang-3 sa rangkang. Tugon naman ni Doyle na nahihiya sa pagkasabi ng ating bida sa ganoong estilo. Dagdag pa ni Doyle na sigurado siyang nagtataka ang ating bida dahil nandito sila sa Block B na dapat ay nasa Block A na silang dalawa. Pagkarinig ni Yeonwoo ay sinabi niya naman agad na naniniwala na siya na sila nga si Doyle at Con. Kaya naman hindi makapaniwala si Doyle dahil andali lang magtiwala nito sa kanila. Ginamit naman ng ating bida ang kanyang mata na dragon. Kamakailan lang niya nalaman ang patungkol sa mata ng dragon na kung susuriin niya ang isang nabubuhay na nilalang ng kanyang kasanayan na dragon visual prowess na kung ang may mga positibong kaisipan o hindi nagsisinungaling ay mas maliwanag ang kanyang nakikita sa katawan nito. At ang mga may negatibong kaisipan naman o nagsisinungaling ay mas madilim naman ang kanyang nakikita sa katawan nito. Pinagmasdan niya naman si Con at Doyle na maliwanag ang kanyang natatanaw sa kanilang dalawa kaya naman nagsasabi sila ng totoo o hindi sila nagsisinungaling. Nagtataka naman siya kung bakit nandito pa silang dalawa sa Block B na sa halip ay tapusin na nila sana ang mga pagsubok upang matapos na sila at makalikom ng mas maraming karma. Kaya naman napatanong siya sa kanyang isipan na kung bakit sila bumalik sa mga block na natapos naman nila at kung bakit siya nila kinukuha na maging kagrupo. Nagsalita naman si Doyle at sinabi niya na bago ang lahat ay meron muna siyang gustong itanong na isang bagay sa kanya. Kaya naman tinanong siya ni Doyle na kung mayroon na ba siyang clan o grupo. Tugon naman ni Yeonwoo na wala siyang clan o grupo na sinalihan kahit isa. Pagkarinig ni Doyle ng sagot niya ay napangiti naman ito at sinabi niya na magandang balita ito para sa kanila dahil meron silang ninanais na isang artifact sa Block E na gustong-gusto nila na mapasakamay ito subalit bago nila makuha yun ay kinakailangan nila ng isa o dalawa pang miyembro para lang makuha yun. Tinanong naman siya ni Yeonwoo na kung wala ba silang mahanap na manlalaro sa area ng Block E dahil nandun na rin lang sila. Tugon naman ni Doyle na ang mga manlalaro sa Block A ay may kanya-kanya ng grupo o meron silang gustong makasamang grupo. Naisip naman ng ating bida na kaya sila nandito sa Block B dahil mahihirapan sila sa pagpili ng manlalaro sa Block A marahil ay hindi pa nila matutukoy ang potensyal ng isang manlalaro. Kaya naman naghintay sila sa Block B at nakita nila ang ating bida dahil sa ginawa niya ay nakita ni Con at Doyle na mag-isa niyang tinapos ang pagsubok sa Block A at nakita rin nila kung paano niya dinurog ang grupo ni Kaen dahil sa kagustuhan niyang tulungan si Yul. Napapikit na lamang ang ating bida dahil hindi niya akalain na makakakuha siya ng pansin ng ibang tao.
Nagtatakang sinabi naman ng ating bida na kahit na sila ay rank 11 at rank 3 ay hindi kayang kunin ang artifact sa Block E kaya naman naghahanap sila ng ibang manlalaro upang makatulong na makuha ang artifact at tinanong niya si Doyle na kung tama ba ang kanyang sinabi. Tugon naman ni Doyle na oo subalit hindi na niya kayang ipaliwanag pa ng mas mahaba. Sa isip-isip naman ng ating bida na alam niya na ang gustong makuha nila na artifact. Ang gusto nilang makuha na artifact ay ang korona ni Hargan. Ang kanyang kapatid at kagrupo na Artia ay nagpunta rin upang kunin ang korona ni Hargan at ang tagapamahala ng pugad na si Lizard King Hargan ay mahirap na kalaban kapag nasa raid na dahil meron itong taglay na bagsik ng galit. Ang reward na dinadrop ni Hargan ay ang korona niya na nagbibigay ng pagpipilian sa nagsusuot nito kung tataasan ba nito ang presensya sa pagmamando. Ang bagay na ito ay hindi naman kailangan ng ating bida. Sa kabila ng iyon ay naalala niya ang kanyang kapatid na Trinedor ng kanyang sariling kagrupo. At sa isip-isip niya naman na kung hindi siya mag-iingat sa kanyang kilos ay baka magaya rin siya sa kanyang kapatid. Naisip rin niya na sa bayolenteng kagubatan ay walang maitutulong ang kagrupo o kasamahan. Ayon pa sa kanya na kung magkakaroon man siya ng kagrupo ay sapat na ang dalawa at dapat hindi sila pabigat sa kanya dahil kung magkataon na hindi na maganda ang nangyayari ay madali niya lamang itong tatapusin. Bigla namang nagsalita si Doyle na kung sasama siya ay hindi siya madidismaya sa gantimpala na kanyang matatanggap, dagdag niya pa na kung meron siyang gusto bilang isang kabayaran sa kanya ay sabihin niya lang sa kanila. Kaya naman tinanong niya ang ating bida na kung ano ba sa tingin niya at dagdag niya pa na maganda naman ang kanyang inaalok. Sa isip-isip naman ng ating bida na kahit na hindi siya sabik tungkol sa pagkuha ng artifact ay artifact pa rin ito at kahit na ano pa ang ambag nito ay nananatiling mahalaga pa rin. Ayon pa sa kanya na hindi niya gustong palagpasin ang ganitong pagkakataon dahil kung meron naman siyang mapapala dito ay mas maayos dahil kaunting oras lang naman ang gugugulin niya dito. Sinabi niya naman kay Doyle na maganda ang kanyang inaalok subalit meron siyang isang kondisyon na sa kanya lahat ng items na madi-drop maliban lang sa kanilang inaasam na korona ni Hargan. Nagtinginan naman silang dalawa dahil sa kondisyon ng ating bida. At dito nagsalita na si Khan na ayos rin ang kanyang kondisyon subalit gusto muna nilang makita ang kanyang abilidad kung karapat-dapat ba nilang ibigay ang ibang item sa kanya. Napatawa naman si Khan at iniabot niya ang kanyang kamay sabay sabi na parang isang tadhana ang kanilang pagkikita at minungkahi niya na tapusin na muna nila ang pagpapakilala sa isa't isa. Kinamayan naman siya ni Yeonwoo at habang nakikipagkamay siya ay sa isip-isip niya naman na para sa kanya na ang lugar na ito ay isang larangan ng digmaan kaya naman napagdesisyonan niya na hindi niya kailangang gamitin ang totoo niyang pangalan at nag-isip siya ng ibang pangalan. Nang makapag-isip na siya ay agad siyang nagpakilala na siya si Cain. Makalipas ang ilang oras ay inumpisahan na niyang ipakita ang kanyang kakayahan kina Khan at Doyle. At dito natapos niya na ang pagsubok sa Block B bilang isang solong manlalaro. Nakamit rin niya ang hindi madaling makamit at dahil dun ay nakakuha siya ng karagdagang karma. Tuloy-tuloy lang siya sa pagpapamalas ng kanyang kakayahan at natapos din niya ang Block C nang walang kahirap-hirap ng mag-isa. At dito kasalukuyan silang nasa Block D at ang goblin na sa kanilang harapan ay naghihikahos na sinasabi na mas malakas talaga ang mga tao kumpara sa kanila kaya naman kailangan niya ang kanyang pinuno. Hindi na siya pinahirapan ni Yeonwoo at kaagad niya itong pinatay. Nang matapos iyon ay pinunasan niya naman ng basahan ang mga dugo sa kanyang kutsilyo habang hindi naman makapaniwala si Khan sa kanyang nasasaksihan dahil ayon sa kanya na sinaglit lang ng taong ito ang Block B tapos ngayon ay tapos na rin ang Block D kaya naman napatanong siya sa kanyang isipan na kung paano niya nagawang lumakas sa maikling oras lamang. Makalipas ang ilang sandali ay bubuksan na ng ating bida ang pintuan at merong sumilip na liwanag mula sa likod ng pintuan. Natapos niya na rin ang pagsubok sa Block D. At lahat ng kanyang stats ay muling tumaas. Nakapasok na rin sila sa Block E at dito nasa labas na sila at nasisilawan naman ang ating bida dahil medyo matagal rin siyang hindi nakakita ng liwanag mula sa araw. Habang si Khan naman ay nag-uunat ng buto sabay sabi na pakiramdam niya na parang malalagutan siya ng hininga sa loob. Humihikab naman si Doyle at sinabi niya na pakiramdam niya ay gusto niya pang manatili sa loob dahil para sa kanya ay perpektong lugar yon upang makatulog siya ng mahimbing dahil madilim ang lugar na iyon. Ang tutorial ay separado sa dalawang malawak na lugar at tinatawag ito na loob at labas. Ang loob ay isang lugar kung saan hinahasa ng manlalaro ang kani-kanilang abilidad at makapag-develop ng kasanayan na mula sa Block A hanggang sa Block D.
Ang labas naman ay dito nila ipapamalas ang mga nakuha nilang kasanayan na na-develop sa loob sa pamamagitan ng pagpapakita ng angking galing nila mula sa Block E hanggang G, at pagkalabas ng sistema na pwede na siyang makapag-umpisa sa pagsubok ng Block E ay nagulat naman siya dahil bigla siyang binigyan ng token sa mga kamay niya. Mayroong mga token na nakatago sa lahat ng sulok ng Block E at pwede itong malipat o maipagpalit sa ibang mga manlalaro. At mapapatunayan niya ang kanyang halaga sa pamamagitan ng pagkolekta ng natitirang 99 na token. Nang makita ni Con ang hawak ng ating bida, sinabi niya na naiirita siya kapag nakikita niya ang bagay na yan. Nakuha na naman ng atensyon ng ating bida ang katagang pwedeng ilipat o ipagpalit ang nasabing token sa ibang manlalaro. Sa isip-isip niya naman na sa madaling salita ay pwede itong nakawin o pumatay ng ibang manlalaro upang makuha ang mga token nila. Mahihirapan siyang makapaghanap ng natitirang 99 na token, gayunpaman ay mas madali namang nakawin ito sa ibang manlalaro upang malikom ang 99 na token ng walang hirap. Alam naman na ng ating bida ang gagawin ng ibang manlalaro dahil sa pagpipilian na ito at sinabi rin ng kanyang kapatid na nahirapan din siya maghanap ng mga token. Napansin niya naman si Con at habang pinagmamasdan niya ito sa isip-isip niya na parang hindi siya interesado sa mga token na ito. Dahil base sa kanyang mukha ay parang nakakolekta na ito ng marami sa Block B upang matapos ito ng mas mabilis o kaya naman nakolekta niya na ang natitirang 99 na piraso ng token. Kaagad namang nagmungkahi ang ating bida na magmadali na silang hanapin ang natatagong piraso ng artifact saka na ang paghahanap niya ng token. Tugon naman ni Con sa kanya na sisimulan na nila, subalit binalaan niya ito na medyo malayo-layo pa ang kanilang lalakbayin upang makarating sila sa lugar na kung saan nandoon ang kanilang inaasam na natatagong piraso ng artifact. Ang Block E ay mas malapad kumpara sa pinagsama-samang block ng A hanggang D, bilang resulta ay kada area dito ay mayroong topografiya, mga landmarks at paligid na gumagawa ng kakaibang ecosystem. Sa silangang bahagi naman ay tuyo na bahagi na puno ng bundok na bato na kulay itim ang lugar na ito at ang bato ay nagsisilbing barrier sa lugar. Sa kanluran naman ay mayroong napakapayapang ilog na dumadaloy sa lugar na ito. Sa timog naman ay bulubundukin, subalit kapag patungo ka sa hilaga ay mas nagiging mapuno naman ang lugar na iyon at kapag narating na ang dulo ng kagubatan ay merong maputik na sapa. Kaya naman ang bawat lugar ay mayroong mga iba't ibang mga halimaw ang mga namumuhay dito. Ang mga halimaw na gaya ng goblin at kobold ay gustong-gusto nilang manirahan sa kagubatan, subalit ang mga ibang nilalang ay hindi basta-basta dahil malalakas ang mga ito. Binabaybay na nila ang kahabaan ng gubat patungo sa kanilang pagkukunan ng natatagong piraso. Lumipat ang eksena at dito merong nag-ulat kay Build patungkol sa lalaking nakaputing maskara. At napatanong si Build na kung ang lapastangan na bumugbog sa grupo ni Cain ay kasama sina Doyle at Con. Nagtataka naman siya kung bakit sila pa dahil sina Doyle at Con ay dapat nasa Block E na. Sinabi naman ng nag-ulat sa kanya na hindi na sila nakakuha ng impormasyon patungkol sa bagay na ito, kaya naman nagsasagawa sila ng imbestigasyon patungkol sa nangyari. Dagdag niya pa na ang talagang nakapukaw ng pansin niya ay ang 2 tao na yun ay hindi sila nakita sa Block E at sinabi pa sa kanya ng tagamanman niya na ang 2 tao na yun ay nakita rin niya sa lobby ng Block B na nagpapahinga. Pagkarinig ni Build ay nagalit naman ito at tinanong niya kung ano ba ang kanyang nalamang importante sa ngayon. Tugon naman ng Honghang na hindi nila inaasahan na gagala sina Doyle at Con patungo sa mababang block kaya naman hindi nila napagsuspetsahan ang taong katulad nila. Nang marinig yun ni Build ay kaagad naman siyang nagalit sa sagot ng Honghang sa kanya at napatanong siya na kung ano ba ang nangyayari sa kanila. At ang ibig sabihin lang noon ay kinuha nilang kagrupo ang lapastangan na nakaputing maskara. Tugon naman ng lalaki na yun din ang naiisip niya na pwedeng mangyari. Hindi naman mapigilan ang galit ni Build kina Con at Doyle dahil inaasahan niya na magkakahanap sila ng kakampi upang tulungan sila. Naisip naman niya na hindi niya ito palalampasin dahil nalaman niya na ang nakaputing maskara ay nakagawa ng eksena at ayon pa sa kanya na ang ginawa ng nakaputing maskara ay hindi lang pinababa ang tingin sa grupo ng Orangdan pati na rin ang buong isla ng asul na bulaklak. Sinabi naman ng Honghang na ang lahat ng kanyang kasamahan ay naghihintay lamang sa labas ng kanyang iuutos sa kanila. Bigla naman siyang tumayo at inutusan niya ang kanyang alipores na tutungo sila kung saan mang lupalop ng lugar ang kinaroroonan ng nakaputing maskara. Kinagabihan ay tumigil na muna sina Yonwoo at nagsiga sila upang hindi sila malamigan. Sa isip-isip naman ng ating bida na hindi niya namalaya na malayo-layo na rin ang kanilang narating at ayon pa sa kanya na talagang ang bilis ng oras.
Naiisip din niya na kaya ang bilis ng oras dahil wala silang tigil sa paglalakbay at hindi man lang siya nagkaroon ng maayos na pahinga. Pinagmasdan naman ni Yeonwoo ang kalangitan at napagtanto niya na kapareho ito ng kalangitan sa lugar ng Africa. Naalala niya rin ang kanyang kapatid dahil gustong-gusto niya ang ganito kapayapaang tanawin. Pinagmasdan niya naman si Khan at Doyle at sa isip-isip niya na hindi kagaya ng ibang manlalaro sina Doyle at Khan ay puno ng kasiyahan at ang bawat galaw nila ay puno ng pagtitiwala sa kanilang sarili. Ang dalawang ito ay merong malayang espiritu na kalidad na wala ang ibang manlalaro. At kung ito talaga ang napili nilang paraan ng pamumuhay ay handa silang tanggapin ang kung anuman ang suliranin ang kanilang kakaharapin. Sa ngayon ay interesado si Yeonwoo sa kanilang dalawa at napatanong na lang siya sa kanyang sarili na kung saan ba nanggaling ang dalawang ito. Dagdag niya pa na sa nakita niya na minsan kung paano makipaglaban ang dalawa at umabot na sa puntong namamangha na lang siya dahil hindi niya naman naiisip na nagsasanay ang dalawang ito at ang tanging masasabi niya lang na si Khan ang palaging nasa unahan ng paglalaban habang si Doyle naman ang bahala sa likurang bahagi dahil siya ang utak ng kanilang formation at ang laging nagkakalkula ng kanilang sitwasyon. Sa ilan na sitwasyon naman na kanilang kinakaharap ay iba ang pagsugod ng kalaban sa kanila at kahit na ganun pa man, ang dalawang ito ay komportable sa isa't isa sa kahit ano pa man na sitwasyon. Ang kanilang teamwork ay hindi basta-bastang mabubuo lamang sa isang araw o 2 araw lang. Sigurado naman siya na inaabot ito ng hindi bababa sa 5 taon dahil ang uri ng kanilang teamwork ay kinakailangan ng mas higit pa ng 10 taon para lang ipakita nila ang kanilang perpektong teamwork. Mahirap rin para sa kanya na makapagbuo ng ganoong teamwork kahit na kapatid niya pa ang kanyang kasama. Ang dalawang ito ay handa nilang ialay ang kanilang sariling buhay sa isa't isa. Ang bagay na ito ay hinding-hindi masusukat ang kanilang tiwala sa isa't isa. Napatanong na lamang siya sa kanyang sarili na kung paano niya ba sasabihin ang relasyon nilang dalawa dahil sigurado siya na hindi naman sila magkapatid na dalawa subalit isa lang ang sigurado siya na silang dalawa ay magandang pagmasdan pag magkasama. Hindi niya namang sinusubukang alamin kung ano ba talaga silang dalawa at hindi rin siya makikialam sa kanilang dalawa. Kaya niya lang naiisip ang mga bagay na yun dahil kapag nakikita niya itong dalawa na magkasama ay meron siyang naaalala na mahalagang tao para sa kanya. Tumingin naman siya sa itaas dahil ayon sa kanya na habang lumalalim ang gabi ay mas madami ang iniisip niya kahit na gusto niyang mawala ang mga walang kabuluhang bagay na naiisip niya at kapag susubukan niyang kalimutan yun ay mas dadami lamang ang mga bagay na pumapasok sa isip niya. Maya-maya pa ay bigla siyang napalingon dahil nakita niya na gising na ang dalawa. Agad niya naman sinabi na kung bakit sila gumising meron pa naman silang sapat na oras upang makapagpalit kung sino ang magbabantay. Habang umuunat ng buto si Khan sabay sabi niya naman na kung sino ba ang taong makakatulog kapag magulo ang paligid. Kakagising lang ni Doyle at napahikab na naman siya sabay tanong niya sa ating bida na kung hanggang kailan niya ba hahayaan ang mga honghang na yun. Tugon naman ni Yeonwoo na maliit na gulo lamang ang kakaharapin niya at dagdag niya pa na siya na sana ang bahala sa mga honghang kung mas lumapit pa sila ng kaunti sa kanilang lokasyon. Gayunpaman ay humingi siya ng paumanhin dahil hindi niya ito naasikaso kaagad dahil parang nagising sila sa ingay na gawa ng mga honghang. Masayang tumugon naman si Doyle na ayos lang sa kanya dahil hindi rin naman na siya nakaensayo ng medyo matagal rin subalit sa pakiramdam naman niya ay parang matigas pa rin siya. At napagdesisyonan niya na oras na siguro upang makapag-ensayo siya sa ilalim ng sinag ng buwan. Bigla niya namang tinanong si Khan dahil nagtataka siya na kung ang mga honghang na mga iyon ay pumunta dito dahil alam ba nilang nandito siya o nagpunta sila dahil hindi nila alam na nandito siya. Tugon naman ni Khan sa kanya na hindi na mahalaga yun at kaagad niyang binunot ang kanyang espada sabay sabi niya na ang importanteng parte ay pumunta sila upang gamitin ang kanilang espada sa kanya, kaya naman kaagad niyang inataki ang damuhan at merong dugong bumulwak. Sa likod ng damuhan ay maraming mga honghang ang mga nakamatsyag sa kanilang tatlo. Hindi naman sila makapaniwala dahil nalaman ni Khan ang kanilang lokasyon nang hindi nila namamalayan. Kaagad naman silang inutusan ng isa nilang kasamahan na magwatak-watak muna sila dahil ayon pa sa kanya na mas delikado kung magkakasama sila. Nang makita yun ni Hang ay hindi na niya binigyan ng pagkakataon ang mga honghang na makatakas pa at isa-isa niya itong inataki gamit ang kanyang espada. Habang ang ating bida naman ay nanunood lang sa kanila at nagtataka siya kung bakit merong mga insekto na dumadaan sa kanya. At dito nakita niya na nanggagaling pala ang mga insekto kay Doyle at ang tawag sa class nito ay isang tamer class ng mga insekto. Naisip niya naman na hindi madaling kontrolin ang mga insekto na kulang sa talino at napaka-komplikado nito.
Maya-maya pa ay nilamon ng mga insekto ang mga honghang habang sumisigaw sila na kinakain ang kanilang balat at hindi sila makakita kaya naman nagmungkahi ang isa na umatras na muna sila subalit huli na ang lahat. Pagkatapos noon ay meron naman napansin na kaluskos si Doyle at napatingin sa kinaroroonan ng ating bida at dito meron mga taong may dalang sandata na dahan-daang lumalapit kay Yonwo. Napangiti na lamang si Doyle habang pinagmamasdan niya ang dalawa na balak atakihin ang ating bida. At sa isip-isip niya naman na tanga ang dalawang ito dahil sa lahat ng lugar ay dyan pa nila napiling puntahan. At dito habang sasaksakin niya na ang ating bida ay sa isip-isip niya naman na ang taong ito ay partner ng mataas na grupo kagaya ni Khan at Doyle, dagdag niya pa na walang nakakaalam kung ilan na ang nakolekta niyang token o anuman ang artifact na kukunin nito sa dalawa. At sa puntong sasaksakin niya na ang ating bida ay bigla itong nawala at ang kanyang nasaksak ay ang inuupuan lamang ng ating bida. Laking gulat niya naman dahil sa bilis ng pangyayari habang ang ating bida naman ay nasa likuran niya na. Hindi na nagdalawang isip pa si Yonwo at kaagad niya itong inatake sa likuran. Nang inig naman ang mga honghang pagkakita nila sa kanilang pinuno na duguan. Hanggang dito na lang muna mga bossing. Kung gusto mo subaybayan ang kwentong ito, mag-like, comment at mag-subscribe na rin at i-hit ang notification bell para updated ka sa mga bagong videos. Kita-kit sa susunod mga boss.